Hello mga ka-teach. Ito na yung supply natin papuntang site natin kasi medyo matagal na din tayo hindi nakapag treasure hunting. So babalik na tayo sa treasure natin. So ito na yung mga kailangan natin gamitin. Supply natin na pagkain kasi 1 week tayo magstay doon. So ito yung old na site ko. Last 2 years ako dito, kaso failed tayo kasi hindi ko na drain yung water trap. So babalikan natin yung site kasi hindi talaga ako makatulog sa pag-iisip nun kasi may box na talaga siya sa ilalim ng water, kaso hindi ko ma-drain yung water. So guys, dito na tayo sa paliliguan natin. Maliligo muna tayo. Kahit na dito sa Atabay nila may mga sign, kaso ginalaw na nila yung old na paliguan. At saka ginagamit kasi ito sa pag-iinom ng water. Itong sila na mga tao na dito yung nakatira ang gumagawa nito. Pero ang daming mga sign sa gilid-gilid guys. Kaso lang medyo na transfer na yung mga bato. Ito yung tangke nila dyan, ang daming sign dyan pag nung nilinisan nila yan. So guys, ito na pala yung wire natin papunta sa site. So mga 400 meters to kasi sobrang layo talaga, nasa ibang bundok yung yon ang sa bahay. Galing doon nasa 200 meters pa lang tayo dito, papunta sa kabila doon is 200 meters din. So mga 400 ang total na wire natin na gagamitin kasi kailangan talaga natin ng blower doon kasi yung cave wala talagang air, so walang hangin na pumapasok, so walang makakapasok doon pag wala tayong blower. So kaya gumagamit tayo ng wire para makapag-supply ng blower natin at saka makapasok tayo sa cave. So ito na yung wire natin. So nakikita ninyo sobrang taas ng wire talaga. Yon ang bahay, sa bahay yan na-focus natin, sobrang layo. So yan, dyan lang tayo nakatira. So yung wire natin hanggang dito, nasa halfway pa lang tayo. So ito na yung wire. Medyo doon medyo ang power supply natin medyo low voltage na kasi sobrang haba talaga sa extension wire natin. Pero ang importante, ang blower natin gumagana pa rin naman, so medyo okay lang. So guys, papakita ko sa inyo yung first na sign. Dati magandang sign talaga to ng dati, kaso medyo matagal na hindi ako nakabalik. Ito yung first sign natin guys, na bato siya pero ang dami niyang mga form, box siya. Dati may nakasukbit na yan ang isa din, nakaturo sa baba papunta doon sa area doon sa baba. Galing dito guys, dyan may may butas, dyan nakasukbit yung Japanese na sulat, maliit kaso nawala na. Galing dito papunta dito 30 meters yan. May sign din dito na parang arrow din pero may butas, dalawang butas dito. So para siyang stone map ang ito. At saka galing dito, ito yung actual na yung dinodrawing ko galing sa first sign. Ito yung pangalawang sign na dinodrawing ko. Sobrang tigas nito na bato, parang ordinary lang pero hindi mo talaga siya mabibiyak na basta-basta. So yun, may parang arrow din sa nguso niya doon, yung mga dalawang butas, at saka ito yung yan. So papunta sa baba 30 meters din, ipakita ko sa inyo mamaya yung tinuto target din niya. So galing sa first sign
30 meters papunta dito, 30 meters din harap talaga sila sa lahat sa baba. At saka pati yung first sign natin na tinuturo natin, so 30 meters din lahat. So guys, ito at saka galing dito papunta baba 30 meters din, at saka dito 30 meters din. So ang na-discover lang itong letter B dahil sa isang matanda na nagtatanim ng saging. Pag nung naghukay siya dito mga 3 feet lang, 3 feet, tapos may nakita siyang itong box. Tapos nung ino-open niya hanggang dito, ito talaga yung form niya. So medyo malaki. So kaya, kasi kaibigan ko yung matanda, tapos pinuntahan niya ako sa site. So pinuntahan namin. So nakita ko talaga, nung ino-open ko dito, kita ko talaga to. Ito talaga, pero ang diferensya niya, may dahon siya na nakapatong dito. Pinatong ang dahon, at saka dito pinatong. Kagaya nito, ito talaga yung form niya. Tapos tong dahon nakapatong dito, at saka dito kapatong siya dito. So parang tinabunan siya ng dalawang dahon na simento din ito. So kasi nakita ko malaki, so 4 by 6 na cement. At saka ang lapad niya dito 8 inches. 8 inches, mga 8 inches. So akala namin may laman siya, kasi ang nakasulat sa code is kagaya talaga nito 6.2 gold bar. So biniyak namin to, tapos walang laman. At saka nakita namin yung galing dito papunta dito 10 meters. Nakita namin yung maliit na butas papunta doon. So ino-open din namin dito, cave pala siya. So pinasok ko. Ito yung treasure code. So nakita namin 6.2 kilos each. So guys, ito na yung actual na yung biniyak namin, na medyo matagal na kasi hindi na nalinisan, 2 years ago na to. Ito yung biniyak namin na ito yun, ang lapad niya 8 inches yan, tapos cement yan. Tapos ito yung sa baba, yung malaki na form. Ito yung sa taas, yung maliit na bilog na letter B talaga siya. Ito yung malaki. So biniyak namin, nakikita nyo naman yung form niya, ginawa talaga. So ito yung sa baba, nakadikit yon dito sa nakadikit yan dito sa original na yung malaki, yung tinapatapakan natin yon. Nakikita nyo, linisan ko, kita nyo may mga ano talaga siya, parang sa bahay na may ginawa talagang cornice, parang yan ang maliit sa taas. At saka yan medyo curve siya, kasi yan ang nakaliter B. Yan ang sa baba, letter B din yan papuntang dito, yan nakadikit dito, yan letter B yung maliit, dito yung malaki dito sa baba. So biniyak namin, kala namin may laman. So para kasi siyang pansyon na galing dyan guys, papunta sa side na to. Yun ang sinasabi ko, na galing dyan 10 meters, galing sa center, dyan sa center, papunta sa kabila, sa side. Dyan namin na-discover yung parang exit yata, kasi 10 meters din, exact ali talaga na 10 meters. Malinis pa kasi ito dati, kasi may nagtatrabaho dito na yung matanda yung nagsabi sa amin, kaso napatay na siya. Medyo matagal na hindi tayo nakabalik. So ito na yung cave, papunta talaga ang lagusan, papunta talaga doon sa
letter B na sign. Sa center talaga yung may water sa letter B. Tapos dinidetect natin, positive talaga guys. So hopefully positive, pero hindi naman tayo ang naglalagay. So ito yung nakadikit dati, nakadikit to yung tong bato na to sa cave dyan sa, kaso maliit lang butas niyan dati, kaso laging umulan at saka ino-open natin, so pupunta siya sa baba na talaga. So na-open na talaga yung cave, kaso walang hangin to sa pinakailalim, pinakatuktok. Kung makapasok ka dyan, nasa mga second floor ka lang, medyo okay pa yung hininga mo. Kaso pag nasa ilalim ka na talaga, yung nasa may water na maliit na parang kwarto, at saka may mga maraming putik sa tubig, at saka yung tubig medyo mataas na kasi nasa mga baywang natin guys. So kaya failed tayo lang last 2 years. Ino-open talaga natin, try natin na di-drain, kaso hindi talaga nag-work. Ngayon babalikan natin yon kasi may idea na tayo na konti kung paano. So ito yung blower natin, so papunta sa baba. Papakita ko sa inyo guys yung yan, dyan ang first na dyan ako magtatrabaho ngayon, kasi papunta sa kasi may dalawang area kasi to. Ang napagtanto ko, dyan ako dadaan para dadaanin ko sa likod. So madidrain ko sa likod ng, bubutasan ko sa likod ng yung cave, yung may water. So pakita ko sa inyo yung cave na may water. Ito yung dito ako nagtrabaho nung last 2 years. Yan, maliit na butas lang din. Dyan, ayan, nakakamila yung nag-open dyan. Tapos ito yung maliit na butas. So papasok ka lang dyan, nakikita nyo. So guys, yan, may water dyan. Yan, water yan. Medyo malalim din. Nakapasok kami dyan, wala talagang hangin yan. Nakikita nyo, may water. At saka may mga putik din dyan. Kaso may simento talaga sa pinakailalim guys. So napipil ko talaga yung cement, na sobrang plain talaga ang cement nasa ilalim. Kaso sobrang taas ng tubig, sobrang lakas ng water. Ang pinaka lang talaga, hindi talaga level talaga yung water. Kahit na gumagamit kami ng water pump no mangwan, hindi talaga niya kaya i-drain yung water. Tsaka yung gumagamit kami ng 3 horsepower, kaso medyo malayo na talaga yung power supply natin, hindi na kinakaya. So try namin ino-open, wala talaga, hindi talaga kaya. Wala talagang pang draining doon. So napagtanto ko ngayon, bumabalik tayo. So dito ako dadaan sa gilid. May butas kasi din dito sa gilid, kasi pag umuulan dito yung water didiretso. At saka na-discover din namin na may maliit na butas papunta doon. So yan, sobrang liit niyan. So yan ang ino-open natin. So papalakihin natin para makapasok tayo dyan. So ito na yung try talaga natin na i-open. Medyo 1 meter din ang layo. Okay lang din. Ang importante nga makatrabaho tayo. 2 lang kami dati, 6 kami nagtatrabaho dito. Kaso nag-work na para sa pamilya nila. So hindi na nila makasama. So 2 lang kami dito nagtatrabaho sa ilalim. At saka ang isa, 3 lang kami. Ang isa nasa taas lang, spotter namin. Baka may mga tao na kukunin yung wire natin. Sobrang haba talaga. So ito na yon guys, pinalaki natin after 1 week. So nabutas na namin. Ito na yung butas, malaki na. So makapasok na tayo. So pakita natin next upload guys, next week yung ano ang nasa ilalim dyan. So para makikita nyo naman, dyan kami galing, ino-open natin to. Sobrang tigas ng mga bato, lak na bato. May cement na maliit dyan. Sana guys is masubaybayan niyo yung adventure natin na treasure hunting. Bumabalik na tayo, tapos na tayo sa mga iwang natin na gusto. So ito na yon, bumalik na tayo sa pag treasure. So guys, ito pala yung
para maintindihan nyo. So guys, yung update natin, yung nakikita natin last 2 years, yung treasure natin na pinuntahan kahapon atong last week. So yung simula, yung kita ko nyo, ito yung makikita sa taas. So para siyang arrow, tsaka may sulat siya dyan na parang Japanese, pero nabiyak na kasi matagal na, the last 2 years. Tapos galing dito papunta dito 30 meters yan. May sign din dito na parang arrow din, pero may butas, dalawang butas dito. So para siyang stone map ang ito. At saka galing dito papunta baba 30 meters din, at saka dito 30 meters din. So ang na-discover lang itong letter B dahil sa isang matanda na nagtatanim ng saging. Pag nung naghukay siya dito mga 3 feet lang, 3 feet, tapos may nakita siyang box, itong box. Tapos nung ino-open niya hanggang dito, ito talaga yung form niya. So medyo malaki. So kaya, kasi kaibigan ko yung matanda, tapos pinuntahan niya ako sa site. So pinuntahan namin. So nakita ko talaga, nung ino-open ko dito, kita ko talaga to. Ito talaga, pero ang diferensya niya, may dahon siya na nakapatong dito. Pinatong ang dahon, at saka dito pinatong. Kagaya nito, ito talaga yung form niya. Tapos tong dahon nakapatong dito, at saka dito kapatong siya dito. So parang tinabunan siya ng dalawang dahon na simento din ito. So kasi nakita ko malaki, so 4 by 6 na cement. At saka ang lapad niya dito 8 inches, mga 8 inches. So akala namin may laman siya, kasi ang nakasulat sa code is kagaya talaga nito 6.2 gold bar. So biniyak namin to, tapos walang laman. At saka nakita namin yung galing dito papunta dito 10 meters, nakita namin yung maliit na butas papunta doon. So ino-open din namin dito, cave pala siya. So pinasok ko dito.